muna tayong latayo mo po saglit. Manalangin tayo. Panginoon, kayo po ang Diyos ng kaliwanagan at kaunawaan. Kami pong lahat ay nagpapasakop sa iyong kapangyarihan, nagpapalukob sa iyong presensya. Hiniling po namin na maunawaan naming lahat ang iyong nais ipaabot sa amin sa umaga nito. Lord, hindi po mensahe ng tao, kundi mensahe buhat sa iyo. Gamitin niyo lamang yung lingkod, daluyan na yung pagpapala sa nais mong ipaabot sa bawat isa sa amin. I pray na bukas ang puso at kaisipan ng bawat isa at ito po ay makakatanggap ng pagkain spiritual upang maging kalakasan ng aming espiritu at patuloy naming maganap at magawa ang iyong kalooban. Salamat po. We give you praise and we give you honor. Holy Spirit, sa iyong kapangyarihan, sa iyong anointing, kami po'y nagpapasangkop, nagpapalukob sa iyo. Lord, mangusap po kayo at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban. In Jesus' name, we bind you, we rebuke you, we demolish you in the name of Jesus. And we just allow the move of God to freely execute and touch each heart, each lives today. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Malakas na palakpak muna. Okay. Kapatid, ngayong umaga po, gusto ko pong linawin sa ating lahat. Pag ang Diyos po, ang Diyos natin ay a generational God. Okay? Pag nag-bless siya sa iyo, hindi lang ikaw, pati yung mga kamag-anak mo. Amen. Ikaw, si Micah, yung maging anak ni Micah, pero ang sabi ng Bible, He will bless us up to 1,000 generations. Hallelujah. Nandiyan po yan sa Exodus. Kaya nga ho, napakaganda pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, pagkatapos ho, pa ikaw nawala na, hindi mo problema, paano yung mga maiwan ko? Di ba madalas ang problema, paano yung mga naiwan ko? Paano na sila? Alam niyo ho, ang hindi naman edukasyon talaga eh. Although education is good also, pero ho, ang pinaka-the best na maiwan mo sa pamilya mo ay yung katapatan mo sa paglilingkod sa Diyos. Why? Because it secures their blessings. Amen. Okay? So, tatlong bahagi po ito. So, unahin ko lang muna yung first part. How to secure God's blessings. Importante ho, malaman natin to dahil pag hindi natin ito makuha, para lang tayong umikot-ikot. Mahirap maggawa ng isang bagay na ikot-ikot lang. Parang nakaka-relate kayo sinasabi ko, yung mga pumapasok ko sa trabaho. Lahat na pumapasok sa trabaho, magsabi ng amen. Amen. Kasi po, I've been working straight 10 years. Ang kaharap ko, puro billing invoice. Kahit tulog na ho ako, napanaginipan ko yung billing invoice. Okay, so, number 201, 1 million yung presyo, ganito. Na-process na yan. Kaya sabi ng asawa ko, anong pinoprocess mo nung gabi? Akala ko, nasa opisina pa rin ako. 10 years! Kaya minsan ho, pag ganun lang ng ganun ang buhay, maniwala ho kayo sa akin. Ang kasunod niyan, umay. Kaya sabi sa katabi mo, umay. Oh my God. Mag-uumay ka. Okay? So, listen carefully. So, how to secure God's blessings? Today, mayroon pa akong isi-share sa inyo na pag hindi po, maaaring inyo lang po ito narinig. Ang pangalan niya po si Obed-Edom. Okay? So, para ho may background yung ating pag-uusapan, samahan niyo pa akong buksan ang ating mga Bible. Okay? Siglit lang ako ha. Sa First Chronicles. Unang Kronika. Okay? Chapter 13. Pag nandiyan na po kayo, sabihin po natin amen. Okay? Chapter 13, verses 1 to 14. Maganda tong kwento na to mga kapatid. Okay? Basahin ko sa NIV, New International Version.
David conferred with each of his officers, the commanders of thousands and commanders of hundreds. He then said to the whole assembly of Israel, "If it seems good to you, and if it is the will of the Lord our God, let us send word far and wide to the rest of our people throughout the territories of Israel, and also to the priests and the Levites who are with them in their towns of pasture lands, to come and join us." Verse 3, "Let us bring the ark of our God back to us, for we do not inquire of it during the reign of Saul." The whole assembly agreed to do this because it seemed right to all the people. Tingin po sa akin. Sa tingin ng mga tao, tama yung kukunin yung Ark of the Covenant. Tingin sa akin, maaaring mayroong mga tama sa tingin mo, pero maling-mali sa tingin ng Diyos. Yes. Okay? Sa tingin ng mga tao, maging mabuti, hindi ko majority yung nagsabi, tama na. Amen. Kaya mayroon pa akong hindi makalimutan na obispo na sumalangit na ngayon na nagsabi, "The voice of the people is the voice of God." It's not true. Sumalangit na siya. Because the voice of God can never be the voice of the people. Yes. God is God. Yes. Okay? So David assembled all Israel from the Shihor River in Egypt to Lebo Hamath to bring the ark of God from Kiryat Jearim. David and all Israel went to Bala of Judah, Kiryat Jearim, to bring up from there the ark of God, the Lord, who is enthroned between the cherubim, the ark that is called by the name. 7. They moved the ark of God from Abinadab's house on a new cart with Uzzah and Ohio guiding it. David and all the Israelites were celebrating with all their might before God, with songs, with harps, lyres, timbrels, cymbals, and trumpets. Verse 9, when they came to the threshing floor of Kidon, Uzzah reached out his hand to steady the ark because the oxen stumbled. Nadapa yung baka. Hinawakan ni Uzzah ngayon yung Ark of the Covenant. The Lord's anger burned against Uzzah, and he struck down because he had put his hand on the ark. So he died there before God. Patay si Uzzah. Okay, explain ko mamaya yan. Then David was angry because the Lord's wrath had broken out against Uzzah. And to this day, that place is called Perez Uzzah. 12. David was afraid of God that day and asked, and asked, "How can I ever bring the ark of God to me?" He did not take the ark to be with him in the city of David. Instead, he took it into the house of Obed-Edom, the Gittite. The ark of God remained with the family of Obed-Edom in his house for 3 months. And the Lord blessed his household and everything he had. Mga kapatid, ang isa sa pinakaayaw natin basahin sa Bible, yung mga pangalan. Tama ho ba? Ang gusto nyo, lipat agad sa Psalms. Obed-Edom, Jeduthun is the father of Obed-Edom. Obed-Edom is the father of Shemalai. Shemalai is the father of, okay, Gerson, and Gershon is the father of, ewan, dito na nga ako. Alam niyo mga kapatid, dapat yung basahin to. Kasi, dyan mo malalaman yung lineage mo kung saan ka nakakonect. Kasi importante, alam mo yung family tree mo. Andiyan kayo? So, chinaga ko ito, binasa ko. Natuklasan ko si Obed-Edom. Ganito yung kwento niyan. Para maintindihan nyo. Okay? How to secure God's blessing? Una ho, isa-isahin natin discuss. Okay lang? Amen. Ano ba yung Ark of the Covenant? Ha? Ano yung Ark of the Covenant? Ano sinasabi nyo? Covenant of the Ark. Ang Ark of the Covenant symbolizes the presence of God.
Sa loob ng Ark of the Covenant, nandun yung Ten Commandments, at nandun din yung staff. Yung tungkol ni Aaron. Ganito po ang nangyayari. Pag may laban ng Israel, bibitbitin nila yung Ark of the Covenant. Kahit kukunti lang sila, because the Ark of the Covenant was with them, nananalo sila. Diyan kayo? So ngayon, yung mga kalaban, natatakot na. Kukunti ang Israel, pero pagdala ng Ark of the Covenant, nananalo. Nandiyan kayo? Kaya nga natutunan ko rito, hindi mo kailangan ng marami. Amen. Ha? Kaya dyan mga nasa labas, hindi nyo kailangan ng maraming kakampi. I-secure mo na, kakampi mo si Lord, mananalo ka? Yes. Diyan kayo? Amen. So the Ark of the Covenant symbolizes the presence of God. What else? The Ark of the Covenant symbolizes victory. Amen. As long as the Ark is with them, victory is for sure. Anong lesson sa atin today? As long as God is with you, you are victorious. Yes. Ano pa ho? It creates fear for their enemies. Takot ang kanilang mga kalaban. Pero one day, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israel, ito po nakatakot. Tingin sa akin, bawal hawakan ng Ark of the Covenant. Walang pwedeng humawak. Ang sinong humawak, patay. Because it is holy. It is holy before God. Pero alam niyo, still sa tigas ng ulo ng mga Israelita, nilusob sila ng mga Philistines, kinuha ang Ark of the Covenant, hindi namatay ang mga Philistines. Alam niyo, minsan sila, hindi niyo maintindihan. Pag kayo hahawak, patay. Pero pagkalaban, hindi. Ano to, Lord? Hindi ko na maintindihan. Huwag na kayo makialam. Gusto ni Lord yun. So, napitbit yung Ark of the Covenant. Pero nakuha nila ni David ulit. Ang nangyari na ilagay sa bahay ni Abinadab. Sino si Abinadab? Si Abinadab ay isang Levite. Mayroon siyang dalawang anak na ang pangalan ay si Uza at saka si Ahio. Okay? Tandaan niyo mabuti, every time na may laban, yung ark dapat dala. Okay? Yan ang instruction ng Panginoon. It must be carried. At ganito ho, yung Ark of the Covenant, pag dinala yan, ilalagay mo sa pole. Ano yung pole? Kita nga yung flag pole. Yan yung pole. Ilalagay yung bubuhatin yun ng mga Levites. Ang magdadala, Levites lang. Pag hindi ka Levites, patay ka rin. Nandiyan kayo? Ganun ka mitikuloso ang Diyos. Kaya nga ho, dapat maintindihan natin, mga kapatid ko sa Panginoon, mitikuloso Diyos natin. So, dadalhin yan si Laura. Levite lang ang pwede magdala. Pag hindi Levite, patay. Ang problema, dahil tumagal sa Philistines, sa Philistine, ano nangyari? Ang mga Filistino, may Diyos-Diyosan din. Ang Diyos-Diyosan nila, nilalagay nila sa cart. Pinapahila sa baka. Nung kinuha yung Ark of the Covenant sa bahay ni Abinadab, ewan ko ba ito si Abinadab, medyo pumurol din. Nilagay sa cart. Paano dapat bitbitin? Sa pole. Nandiyan kayo? Amen. May tali yun, bubuhatin ngayon, tutusok yung pole, bubuhatin ngayon. Ano nangyari? Nilagay sa cart. Makinig kayo mabuti. Nilagay sa cart, hinila ng baka. At ito pa, ang kasama nag-escort yung dalawang anak niyang Levita. Nasa unahan si Ahio, nasa hulihan si Uza. Magatangan mabuti, makinig kayo mabuti. Alam nila mga Levita na bubuhatin sa pole yun, pero nilagay nila sa cart. Alam niyo nangyari pagdating mo doon sa threshing floor? Nadapa yung baka. Makinig kayo mabuti. Kahit hayop na nadapa, na-stumble pag mali-mali gawa natin. Ikaw yung hayop na stumble, ikaw pa. Nung madapa yung baka, tumagilid ngayon yung Ark of the yung cart. Mahuhulog ang Ark of the Covenant. Bawal hawakan.
nabulok si Lord. Nung hinawakan niya, in-strike siya ng Panginoon. Patay! Amen. Pero alam niyo ba, ito nakakatuwa. Bago nila kinuha, kasi alam nila yun yung presence ng Lord. So naglalakad sila, so kumakanta pa eh. The Lord is good, His love and mercy endures forever. Eh kaso mali yung sistema. Tingin ka sa akin. Kahit galing mong kumanta, kahit gaano ka seryosong iyong ginagawa, pag ito hindi ayon sa panuntunan ng Diyos, walang mangyayari dyan. Amen. Nagdapa yung baka, sinalo ni Uza yung Ark of the Covenant, paghawak nga, in-strike siya ng Lord, patay siya. Anong lesson makuha natin? Yung tatay niya, priest, kabisado, ang dapat gawin. Pero bakit pumurol? Ito naman si David, masaya nung ginawa, nung namatay si Uza, nagalit. Lord, kinuha na nga namin. Namatay pa tong Levite. Nalig mabuti. Lesson muna tayo. Anong lesson? Yung Ark of the Covenant, nagstay kina Abinadab for 20 years. Ilang taon? 20 years. 20 years nag-stay ang Ark of the Covenant, the presence of God, pero hindi nila kabisado. Yan kayo? Kapatid, pwedeng 20 years ka na. Pwedeng 30 years ka na sa paglilingkod mo, pero hindi mo kabisado ang presensya ng Diyos. Yan kayo? Amen. Yung nag-escort, anak niya pa, Levite din. Hindi rin alam. Sinalo. Tayo. Nandiyan pa kayo mga kapatid? Amen. It is not the length of your service for God, but it is the life behind the service. Amen. Nandiyan kayo? Amen. Hindi yung mahabang paglilingkod mo siya, matagal na ang Kristiyano, kahit itong mga mayayabang na ito. Papunta ka pa lang, pabalik na ako, sinungaling ka. Sino yung mga mayayabang na yan? Bago ka pa lang, papunta na ako, papunta ka pa lang, pabalik na ako, sinungaling, mayabang ka. Kasi pag nilingkod sa Diyos, wala sa panahon, wala sa haba. Marami ako nakikita matagal na, papatay na rin sa kasamaan. Parang Abinadab. Pag mayroon kayo narinig niya, rebukein nyo sa pangalan ni Jesus. Marami ako narinig na ganyan. Nung nagsisimula pa lang ako, mainit ako sa Panginoon. Alam mo yan, nag-prophesy pa sa akin eh. Alam mo, yung init ko nakakatakot. Bakit? Mabilis ng bulusok niya. I rebuke you, Satan. Muntakin mong init-init mo sa Panginoon. Bibitawan ka ng ganyan, nakakatakot ka yung init mo na yan. Kasi mabilis ng bulusok niyan. Salamat sa Diyos, hindi naman ako bumulusok. Siyang bumulusok. Amen. At hindi ko makalimutan, papunta ka pa lang. Pauwi na ako. Gusto ko sanang biruin, pati nagsalubong. Mayabang! 20 years sa kanilang Ark of the Covenant, walang nangyari. Nandiyan kayo? Amen. Pwedeng matagal ka na. Kaya nga, huwag ka manahan sa tagal mo. Kasi madalas yung matagal, yun ang mabilis mapagod. Bato-bato sa langit ang mga kasana. Ako matagal na, 20 years. Mayroon pa nakakatakot eh. Since birth. Wow. Pagkagising mo, paglabas mo sila pupunan na nanin mo, Christian ka kaagad. Sinungaling, who told you? Walang Christian na since birth. Pagkasama sa katabi mo, walang Christian na since birth. Hindi ko muna nanay mo Christian, tatay mo Christian, Christian ka na rin. Kailan magsimula maging Kristiyano mo pag alam mo ang tama at sa kamali at nag-decide kang tanggapin si Kristo at magsisi ka? Amen. Kaya walang since birth na Kristiyano. Pag isa sa katabi mo, i-review kita pag sinabi mo yan. Kaya kita mo maraming mali-mali.
Kasi tatay ko Christian, nanay ko Christian. Si Joshua at si Janjan, nung paglabas nila, sila Kristiyano. Although kami ni Cora, Christian kami. Pinatanggap yung dalawang yan sa Panginoon. Amen. Tsaka parang sila naging Christian. Ilang taon sila naging Kristiyano? Ilang taon, Diyos? 2 years ka pa lang yata, no? Ha? 19 forgotten? Okay, dati Sarah. Ilan taon si Sarah? 6 years pa lang. Ilan taon na siya? 18. Pakisabi sa katabi mo, walang automatic Christian. Sarap naman yan, automatic kang Kristiyano. Pag yung Christian ako. Nandiyan kayo? Okay pa ba? Kaya ba? Tuloy natin yung kwento. Hindi nila alam, di sila pamilyar. Patay si Uza. Nung makita ni David, natakot siya. Namatay si Uza, nagalit pa siya. Kaya ito na si David. Mamutak na si David eh. Sabi niya, paano kung mauwi ngayon yung Ark of the Covenant? Tiyang humawak pala, patay. Mautak. Sabi niya, pag ako hari, mamatay ako, delikado Israel, wala namang mamumuno. Ganito. Takot na lahat eh. Tingin sa akin. Nung time na yon, Daisy, takot na lahat. Lumapit sa Ark of the Covenant. Teka muna, August. Akala ko ba presence of God yan? Di ba, presensya ng Panginoon? Wala nang humawak. Takot na lahat. Pwede sa'yo na lang? Mantakin mo kinakatakutan ng presensya ng Diyos? Hindi kayo? Amen. So, sa'yo na lang. Sabi ni David, paano na ito ngayon? Naisip niya yung isang mama. Ang pangalan si Obed-Edom. Ganito talaga yan. Hindi nakasunod sa Bible, kung in-analyze ko, ito sabi ni David, ganito. Obed-Edom, magaling. Yes, mahal na hari. Ganito. Kasi kung ako hahawak niyan, baka mahawakan ko, mamatay ako, di ba? Ikaw na lang. Kasi ako, hari, ikaw, ordinaryo ka lang naman, ikaw na lang mamatay. Andiyan kayo? Kasi David, maloko rin eh. Okay? Hindi alam ni David, si Obed-Edom, talaga namang malapit sa presensya ng Diyos. Alam mo, hindi sinabi ni Obed-Edom, Malari, huwag po, Malari. Hindi, sige, Malari. Sabi ni David, bilisan niyo, pumayag, dali. Dinala sa bahay. Nagstay ang Ark of the Covenant for 3 months. Sa loob ng 3 months, umapaw ang pagpapala at biyaya ng Diyos sa pamilya ni Obed-Edom, maging sa lahat ng ari-arian niya. Bless ng Lord! Ngayon sa akin, 20 years kay Abinadab, walang sinabi ang Bible na matay pa anak niya. 3 months kay Obed-Edom. Bless. Yes. Kaya, pagkalitin mo ba? Ano pong revelation dito? Wala sa haba ng pagiging Kristiyano. Amen. Pwedeng baguhan ka, i-bless ka ni Lord pag tama puso mo. Amen. Kaya nakakatakot yung mga magsasabi na matagal na akong Christian. Papunta ka pa lang, pauwi na ako eh. Umuwi ka sana diretso sa hukay mo. Ako po'y galit sa mga may habang eh. Naranasan ko yan eh. Talagang dinaon ako ng gusto. Sa awa ng Diyos, di ko na malaman kung saan ngayon. Nandun sa isang church, sunod sa ibang church naman. Kaya nakakatakot, huwag naman mapunta rito. Amen. Amen. Kasi, baka sabihin na naman, kayo, papunta pa lang. Babalik na ako. Nakayabang mo talaga. So, 20 years, walang sinabi Bible. 3 months, binless. Oh, hallelujah. Pakisabi sa katabi mo, kahit pala baguhan, binibless ni Lord. Bless Lord. Hallelujah. So it's not a lot of years of knowing God. It's all about the transformation of life as a believer. Amen. Kapatid, wala akong pakialam kung 20 years, 30 years, 40 years ka lang Kristiyano. Pag hindi nagbago ang buhay mo, your testimony counts for nothing. Yes.
It is about the life transformed by God. Amen. Dapat yun eh. Nagbabago ka eh. Amen. Andiyan kayo? Amen. Ano pa ho? It's not about the years of service, but it's all about the quality of life behind the service. It's not about the number of years that you are a member of a church. It's about the quality of your life that you live in the church. Andiyan kayo? Ang tagal ko na sa church na yan, ako ang pioneer. Mayroon nga ako na nakausap na isang sabi, kami ang pillar ng church na yan. Wow! Ano yung pillar? Haligi. Kami ang pillar ng church na yan. Ang sabi ko, ano ho, pilay? Pillar! Pillar. Akala ko, pilay eh. Okay? Iba, nakakatakot ka ba din? Kaya mo tanggapin, Brad? Ako ang haligi ng church na to! My God, isa lang ang foundation ng church, Jesus Christ. Bukod sa Kanya, lahat may anay na. Amen. Nandiyan kayo? Amen. So it's not about the number of years you spent in the ministry, but it's all about the quality of life behind the ministry. 50 years na ako naging pastor. Ano ngayon? Kung wala namang quality yung buhay mo. Amen. Kaya ba? Amen. Kaya yung wrong philosophy, papunta pa lang ako, pabalik na, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ang tawag ko dito, kayabangan. Pagkisabi sa katabi mo, kayabangan. Don't focus on counting years as a Christian. Rather, focus on the quality of your Christianity pursuing Christ-likeness. Amen. Imbestigahan natin, who is Obed-Edom? Sino ba ito si Obed-Edom? Nung aking po na-research, siya po ay isang Gittite. Okay? Ang sabi ho, ano po yung Gittite? Ang sabi, a native of the Philistine city of Gath. Ito palang Obed-Edom, laking Palestino. Ano na ba dapat? Di ba Israelita lang? Pero, ayon sa research, si Obed-Edom marahil na-convert sa religion ni David. Wala ka na po na? Parang si Obed-Edom din tayo. We are Gentiles. Amen. We are foreigners. Sino na ang bayan ng Diyos? Israel. Israelita ka ba? Hindi. Israelita ka hindi. Hindi. Pero tinanggap mo si Kristo, nagiging Filipino ka pero you are spiritual Israelite. Amen. Nandiyan kayo? Amen. Kaya nga sabi nila, wala ng Israelita, wala ng Grego, wala ng Hintil, wala ng Hudyo. Pag sinong tumanggap kay Kristo, nagkaisa kay Kristo, silang lahat ay anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Pakipalakpakan naman natin. Nakita ko ba yung mga Hudyo, talaga ang pupogi. Kaya pag nadikit tayo sa Hudyo, pag sinasabing ako rin Hudyo, Hudyo yung mukha mo, ano ba, ilong mo, ilong na ilong po lang eh. Pero pwede mo ikatwiran. Tingnan mo na. Si Frank Sinatra Hudyo eh. Wag daanin sa itsura. Daanin sa espiritu. Amen. Diyan kayo. Okay? Kaya pag yung Hudyo, magkadikit tayo. I'm a son of, I'm Abraham's seed. Wow! Pantasya yan! No, I receive Christ! Amen. Therefore, I am Abraham's seed. Amen. Diyan kayo? Wag lang daanin sa tangos kasi may problema tayo dyan. Okay, so, na-convert! Naging malapit sa Diyos! So, ano nangyari? Siya ay pinagkatiwalaan ni David. Ulitin ko ha? 20 years kay Abinadab, legitimate. Abinadab is a legitimate Israelite. 20 years nilagay sa kanya, walang nangyari. Bakit nasabi ko walang nangyari? Namatay yung kanyang anak na si Uza. Marahil, hindi alam ng tatay, hindi nasabi sa anak, hinawakan, patayin. 3 months, binless ni Lord. What are the characteristics of Obed-Edom? Number 1, he knew how to handle God's presence. The Ark of the Covenant stayed with Abinadab for 20 years. Nothing happens. It stayed with Obed-Edom for 3 months. God bless his family and everything he owned. Ibig sabihin, marunong siya mag-handle ng alin? Ng presensya
ng Diyos. Pwede ba akong makiraan? Amen. Paano mo hinahandle ang presensya ng Diyos sa bahay niyo? Pag palagi mo kayo nag-aaway sa bahay, abinadab ka. Pag palagi may sigawan sa bahay, buti kong sumisigaw sa pagpupuri. You don't know how to handle the presence of God. Kung palagi matalim ang tingin sa bawat isa. At kung palagi may hinala sa bawat isa. It is not a proper way of handling God's presence. Are you there? Amen. That is why hindi natin masecure ang blessings ng Lord. Why? Because we do not know how to handle the presence of God. In the church, we are okay. In the house, we are totally damaged. Grabe naman yan, Pastor. Pag isa sa katabi mo, totoo rin naman, di ba? Totoo rin naman, di ba? 3 months, bigless. Why? He know how to handle God's presence. Gusto niyo pumasok si Lord sa bahay niyo? Amen. Gusto niyo pumasok si Lord sa bahay niyo? Amen. Tigil away. Tigil hinala. Amen. Tigil bilangan. Sabi ko, tigil bilangan. Amen. Ikaw, nakailang din po. Ikaw, bilangan eh. Bihira. Kung makapagsalita ka sa akin, gusto mo bilangin ko sa'yo? Ayan na. Sabi ng presence of God, sige, magbilangan na lang kayo. Alis na ko. Nandiyan kayo? Amen. At pag walang presence ng Lord sa loob ng bahay, chaos. Magulo. Amen. At sa likod, narinig niyo ba? Magulo. At pag magulo, walang peace. Pag walang peace, merong war. At pag may war, maraming namamatay. Amen. Wala pang war na walang namamatay. Amen. Namamatay ang mga magagandang relasyon, magagandang alaala, namamatay. Amen. You should know how to handle the presence of God in your life. When someone wronged you inside the house, forgive right away. Ano sabi ni Lord? Through Apostle Paul, pag may galit ka, patawarin mo na, wag mo na ngayon, lumubog ang araw. Linawin ko yung revelation na yan para maintindihan. Kasi merong iba, lalo mga babae. At ang babae, magsabi ng amen. Amen. Kayo talaga magagaling kayo pagdating sa mga emosyon. Masyadong emosyonal. Sabi ng Bible, huwag lubugan ng araw. Inagalit ka alas 7 pa lang ng umaga. Hinintay ko pa alas 5. Hindi pa ako kasi magpatawad. Bakit? Mamaya alas 5 pa lulubog. Ang punto nito ganito. Makinig ka. Nung alas 7 pa lang, naggalit ka alas 7:01, tapos na galit mo. Amen. Hintayin ko pa mamaya. Parang sarap na sarap pa sa galit eh. Mamaya pa alas 5 ko basta may araw, maugit ka. Nandiyan ka. Kapatid naman oh. Alas 7:01, alas 7:30 seconds pa lang, nagpapatawad ka na. Dapat ang kasalanan 3 seconds lang, alis na sa atin eh. Amen. Kaya yung presence, hindi makagalaw. Si Abinadab po, wala mang binanggit, pero yung nangyari kay Uza, isa na yung manifestation, hindi niya talaga na-handle ng tama yung ark or the presence of God. Pagkahawakan ng kami ng katabi mo, kung gusto mong pumasok ang presensya ng Diyos sa bahay niyo, tigil niyo yung away, tigil yung bulyawan, tigil yung hinala. Baka ngayon may galit ka. Sige, sabi mo, baka ngayon may galit ka. Magsisika! Nakita niyo to? Kaya hindi makagalaw eh! Number 2, he knew
Or he know how to make a dwelling place for God. Wow! To secure the blessings of God in all that we have, we need to be the dwelling place of God's holy presence. Yung bang Lord sa bahay namin na ito, Panginoon, welcome na welcome po kayo. Hindi po kayo bisita, kayo po ang presidente sa bahay na ito. At kami ang iyong utusan at your service. Nandiyan kayo? Mayroong isang kwento. Kwento lang naman ito. Pero may lesson eh. Bumisita si Lord sa bahay nila, kumatok. Pagbukas, oh! Lord Jesus! Come in! Pinapasok si Lord, pinaupo sa sofa. Lord, sit down. Anything I can offer to you? No thanks, sabi ni Lord. Diyan lang po kayo, Lord. May gagawin lang po ako, sabi. Hala, trabaho siya si Lord, iniwan doon sa sopa. Sabi na Lord, ay, nako. Maraming mga tuling, may galit, may puot, may hinala. Gusto na Lord linisin eh. Kaso ang problema, bisita lang siya eh. Pag kayo ba bumisita sa bahay, Lydia, pag bumisita ka sa bahay ko, mayroong dumi dyan, kukuha ko ba ng walis? Hindi, di ba? Upo ka lang, bakit? Bisita ka lang eh. Ang boundary mo, salas lang. Di ka pwede pumunta sa kusina, di ka pwede pumunta sa kwarto, salas lang. Amen. Nandiyan kayo? Amen. Dapat si Lord, presidente, may-ari sa bahay. Pag mayroon siyang gustong baguhin sa bahay, walang aalma. Amen. Nandiyan kayo? Amen. Kasi ang problema, ano lang siya? Bisita lang. At madalas, nagkukunwari ka sa bisita mo. Nokso na. Kahit galit ka, nandito ka pala. Ano natin? Ano natin? Ha? Di ba? Ano natin? Ay, kumusta ka? Ay, okay lang ako ikaw. Okay ka rin? Nandiyan kayo? Bisita eh. Pero di ka pwede magkunwari sa mga residente sa loob ng bahay. Yes. Kahit ganong maskara ang ilagay mo, kahit anong maskara isuot mo, alam nila kung sino ka talaga. Kaya minsan hindi mo si Lord masyado nakikilala kasi bisita lang. Pag-isabi sa katabi mo, i-welcome mo si Lord bilang may-ari kasi karapat-dapat naman yun. Okay? 2 Samuel 6:11 to 12, the ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom the Gittite for 3 months, and the Lord blessed him and his entire household. Makinig mabuti. Now the king, verse 12, was told, nasabihan si David, the Lord has blessed the house of Obed-Edom and everything he has. Nabalitaan ni David. Aral si David, mauta? Ako hari, di ako pwede mamatay. Ikaw na lang. Pero namamalitaan niya, bilis. Mahal na hari, bilis. Ano man nangyari? Because of the ark of God, so David went to bring up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with rejoicing. Aba, si David umulit-uli. Naalala niyo na muna, rejoice siya, namatay si Uza, nagalit siya. Lord, bakit? Ngayon, wala namang touch. Tingin sa akin, nung ang Ark of the Covenant ay nakatatakot, walang gustong kumuha. Amen. Sabi ni David, hari ako, di ako pwede mamatay. Ikaw na lang. So kinuha ni Obed-Edom. Na-bless si Obed-Edom. Dumating ang balita, Brother Ronel. Mahal na hari, binless si Obed-Edom. Ang buong sambahayan niya at saka kanyang mga ari-arian. Ganun ba? Tara, balikan natin. Kinuha. Tingin sa akin, pag nakakatakot, walang kukuha. Pero pag nakapagpala, pinag-aagawan. Tingin. Ipinakita lang ng Diyos sa pamamagitan ni Obed-Edom. Hindi galit si Lord sa iyo, David. Galit si Lord dahil mali-mali ang pagkagawa mo.
Alam nyo, pag hindi nyo kilala si Obed-Edom, isipin nyo, sino ba yung Obed-Edom na yan? Nandiyan kayo. Amen. Through him, na-reveal na si Lord hindi galit, kailangan lang itabang sistema. Kinuha ko nila ang Ark of the Covenant. He know how to make a dwelling place for God. Tingin sa akin, hindi na inip si Lord katulad kay Abinadab, na inip si Lord, gustong gumalaw ni Lord sa buhay nila Abinadab. Hindi ni Lord magawa. Bakit? Hindi marunong maglagay o maggawa ng dwelling place. Pero kay Obed-Edom, dahil napakaganda ng espiritu niya, 3 months lang, nagtira doon ang presensya ng Diyos. Grabe, overwhelming ang blessings. Diyan kayo, kapatid. Overwhelming po pag nag-bless si Lord. Kailangan lang tama ang iyong lagayan. Now, para maintindihan niyo mo, God is seeking for a dwelling place. Pag-isabi sa katabi mo, naghahanap si Lord ng tirahan. Sana yung bahay mo, yun ha? Ha? Sige mo, sabihin mo sa katabi mo, yung bahay ko, pwede kita. Okay? If He found that dwelling place, He will reveal Himself to you. If your house will become His dwelling place, He will reveal Himself to you. Di ba walang pinakamasarap sa buhay na ito, makilala ang Diyos? Andiyan kayo? Tayo, iba tayo eh. Sana makilala ko si Pinoy, makilala ko si yung Hollywood star, yung ang tawag doon, Backstreet Boys ba yun? O, lungan na ako? Ano yung mga K-pop ngayon? Mga K-pop? Pop-cake? Ano? Pop-cake? Ang daming kalokohan ng mga tao ngayon eh. Mas gusto kayo na makilala kay si Lord. Pag-isasagot, doon mo mahiya tayo. Yung mga K-pop, kilala eh. Ito si Wang Tao, si Tawang, Quickie, lahat kilala eh. Pero pagdating kay Lord, hindi kilala. O mga young people, nandiyan kayo. Young people, masabi naman. Nakatulong ng K-pop sa inyo. Kasiro-siro na kayo sa exam. Wala tulong eh. Amen? Kung mayroon ka bang unang tuklasin, kilalanin si Lord yun. Natingnan natin, ano bang meron si Obed-Edom? Wala, ayaw tumanggap eh. Nakamamatay yung presensya, walang tumanggap. Tinanggap ni Obed-Edom. Nung malamang bindes, pinag-agawan, kinuha uli. Amen. Alam niyo kapatid, ganito talaga yun. Pag nakakatakot, walang kumukuha. Pero pag nakaka-bless, pinag-aagawan. Okay? Now, ano ba si Obed-Edom? Number 3 ho, he is a worshipper of God. Pag-isabi sa katabi mo, worshipper of God. Sister Laura, kaya naman pala, ang lakas na loob tanggapin. Nakamamatay ba ka mo? Tingin sa akin. Because he is a worshipper, Daisy, ano sabi niya? Ha? Takot kayo? Nakamamatay? Ano ba naman kayo? Ang sarap sa presensya ng Diyos. Amen. Come on, Ark of the Covenant. Welcome to your house. Amen. Nagtaka siya. Napakamot siya sa ulo niya. Nakamamatay. Isanay ako sa presensya ng Diyos. Hindi naman ako namatay eh. Amen. Ba't kayo natakot? Kaya biglas siya eh. Makinig kayo mabuti. Pakita ko sa inyo. He is a worshipper in an increasing measure. Bakit siya binless? Grabe siya mag-worship. Hindi ho pababa, kundi pataas. Pakita ko sa inyo ha. Number 1, Obed-Edom is a gatekeeper. Okay? Alam mo yung gatekeeper? Parang security guard. Yan ang trabaho niya. Pero, sa ibang translation, porter. Ano ba yung porter? A person is stationed at a door or gate to admit or assist those entering.
In short, guide. In short, Asher. Kanya si Obed-Edom? Asher. Good morning po. Doon po tayo. Kanya? Gatekeeper. Pero alam nyo, kasunod? Ang sabi sa verse 18 ng 1 Chronicles 15 verse 18, and with them, their brethren of the second degree, ito na ho, gusto nyo marinig ito? Zechariah, Ben, aba si Ben nandito? Ben, and Jazel, and Shamiramoth, and Jehiel. Kaya nabinasa ko to, and Omni, Eliab, and Benaiah, and Messiah, and Matthiah, and Eliphili, and Metniah, and Obed-Edom, and Jehiel, the porters, the gatekeepers. Kanya ho? Asher siya! Siya yung nag-a-asher. Saan? Sa mga tao papasok sa presensya ng Diyos. Amen. Diyan kayo? Hindi siya nantili ito, Brother Ranel. Number 2, he became a door. Una, gatekeeper. Pangalawa, doorkeeper of the Ark of the Covenant. Worship Him! Diyan kayo? Iba yung gate, pagdating sa loob, may door pa para sa Ark of the Covenant. Doorkeeper na siya. Aba, asensyo na siya. Pag-isa sa kabin mo, na-promote. Dapat nang nagsiserve ka sa Lord, pataas! Nagtataka naman ako, pag matagal na sa Panginoon, bumababa. Pansinin niyo yung mga matatagal, lalo yung mahilig magsabi, papunta ka pa rin, pauwi na ako. Hindi lang doorkeeper outsider. Nandiyan kayo? Bakit sabi sa katabi mo, doorkeeper ka o outsider? Dati, doorkeeper ngayon, outsider na Diyan kayo? So nagiging doorkeeper na siya sa Ark of the Covenant. Scripture. 15:24 ng Chronicles. 1 Chronicles. Ito na naman tayo. Okay? And Shebaniah and Jehoshaphat and Nathaniel and Amisai and Zechariah and Benaiah and Eliezer, the priests, did blow with the trumpets before the ark of God, and Obed-Edom and Jehiel were doorkeepers of the ark. Na-promote mula sa gate, napunta na sa door. Hallelujah. Pagkasabi sa katabi mo, dapat pag ganun ka pag ganun hindi pag ganun pag ganun dapat. Okay, doorkeeper na siya. Kapatid, palapit na sa ark, palapit sa presence. Andiyan ba kayo? Ito number 3. Pagkain number 3, Obed-Edom appointed to minister before the ark. Hallelujah. Mula sa gate, papunta sa door, hindi na kontento sa door, pumasok sa presence. Saan siya? Ito yung ark, dito siya. Anong ginagawa niya? Makinig mabuti. To minister before the presence of God. Those whom the Lord blessed, sabi sa 16:4, He appointed some of the Levites to minister before the ark of the Lord, to extol, thank, and praise the Lord, the God of Israel. Asaph was the chief. The next to him in rank were Zechariah, then Jazel, Shemiramoth, Jehiel, Mattithiah, Eliab, Benaiah, Obed-Edom, and Jehiel. They were to play the lyres and harps. Asaph was the sound.
to sound the cymbals. Mula sa gate, papunta sa door, this time, before the ark. Nandiyan kayo, kapatid? Sister Mary, kaya bilis. Kasi pag nag-serve, pataas, palapit. Di katulad na marami ngayon. Habang tumatagal, palayo. Paasim. Ang sabi sa kanta, sweeter as the years go by. Dapat habang tumatagal, tumatamis ka sa Lord. Pagkitanong niyo nga tabi mo, hindi ka pa sampalo, di ba? Kasi habang tumatagal, umaasim eh. Si Obed-Edom, kaya bilis na Lord, bakit? Hindi siya kontento sa gate lang. Imagine mo ha, nasa gate ka. Gusto ko talaga yung presence ni Lord eh. Ay, good morning mo. Sige, pasok. Desire niya. Tapos nag-announce ngayon yung mga Levite. Obed-Edom, dilipat ka na sa doorkeeper ka na. Dito na siya. Sige ho, ito yung presence ng Lord. Binabantayan niya. Pero sabi niya, hindi. Ito pa yung presence. Gusto ko talaga sa presence. Nag-pray siya uli. Obed-Edom, kakanta ka na. Tutugtog ka sa harapan mismo ng Ark of the Covenant. Yes! Pagpasok doon, alam niyo mga kapatid. At meron pa bang tataas sa presensya ng Diyos? Inabot niya ang sukdulan pagdating doon. No wonder why God blessed Obed-Edom. Kapatid ikaw, pwede ako makiraan? Amen. Kapatid ikaw, kumusta? Basta ko, makaupo lang ko, makarinig lang ko. Marinig ko lang ng mensahe, makanta lang ako ng ikaw aking buhay. Ulit na ko. Andiyan kayo? Andiyan ba kayo? Basta makanta ko lang ang sama-sama, makasigaw lang ko. Ting, 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 sama-sama! Ulit na ko. Andiyan kayo? Dapat ko, pag nandito kayo, talagang Lord, gusto ko tulad kay Obed-Edom, makapasok ako sa presence mo, doon ako kakanta ng ikaw ang aking buhay. Alam niyo, pag kinanta nito sa harapan ng presensya ng Diyos, malamang at ginagaranti ako sa iyo, garantisado may mangyayari sa buhay mo. Amen. Pero tayo kasi, gusto natin sa gate lang eh. Di ba? Okay na yun, pastor, dito lang kami sa gate. Okay lang kami dito. Bless na bless. Gabi, umiyak na si August, oh. Okay naman to si August, oh. Alam mo yung nasa gate? Yan yung mga nagbabantay lang. Uy! Umiyak na si Almer, oh. Tinawag natin Cora, oh. Bumalik yung luha, oh. Kasi minsan nagkwento sa akin si Cora, sabi niya, puno na tayo, eh. Si Almer talagang bigay todo na, eh. Oh, Lord. Sabi natin, may bisita. Kaya sinabihan ko na to si Mrs. eh. Pagka umiiyak ko, parang gano'n. Itinaga yung pag-iyak sa gilid. Hindi na muna. Ilang ulit na nangyari dito sa atin yan. Kasi nga, pasensya na kayo, may sinulugar natin. Hindi ko na sabihin yung isa, talaga nakadipan na eh. Bisita. Nasisira eh. Pag-ihawakan kayo, may kamay na katabi. Pag nakalabit ka, pasensya ka na. Ano na eh, pag gano'n na, bumalik ka. Mga kapatid. Ganun talaga. At least may kwento tayo rito. Okay? Para pag lumaki na tayo, matatawa ka talaga. Okay? At least may kwento tayo. Pero ngayong umaga, huwag kang umuwi na hindi ka makalapit sa presensya. Because in the presence of God, there is freedom. In the presence of God, there is healing. In the presence of God, all kinds of wounds will be healed. In the presence of God. Huwag ka lang
Kapatid, tapos na ho yung ganito mag-worship, Brother Boy. Pupunta sa church. Upo. Makinig. Aantukin. Tapos uwi. Tapos na yan. Pag-sabi sa katabi mo, pampatay yan eh. Dapat ka nasa loob ka na dyan, excited ka. Woo! Yung presence, hindi naman si pastor, hindi naman yung kanta eh. Yung presence, bakit? Katulad kayo, Obed-Edom. 3 months, walang gustong tumanggap sa heart. Bakit? Nakakamatay daw. Pero sabi, paano nakakamatay? Palagi ko itong kaharap, araw-araw. Nabibless ako. Mahal na hari akin ha. Binless ang kanyang buong sambahayan. Next Sunday, ikukwento ko sa inyo, mga anak niya, pati apo niya, binless at lahat naglilingkod sa templo. Amen. Yan kayo? Amen. Kapatid, pakihawakan niya kami ng katabi mo, pagkasabi, huwag kang manatili sa gate. Pumasok ka sa may pintuan. Huwag ka lang sa may pintuan. Tumuloy ka sa presensya. Dahil sa presensya, naroon lahat na sagot sa tanong mo. Sa gate, wala masyadong pera sa gate. Yung mga nasa gate, mga usisero lang yan. Marami na rin pala, no? Ikaw ang aking buhay, pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay ilan. Yan lang ang nasa gate eh. Pag nasa tour ka na, iba na. Talagang uloy. Pero pag nakapasok ka sa loob, sasabihin mo, Daisy, mas ang tagal ko nang hinahanap yung sagot na to. Ito lang pala. Ayun eh! Pamalakas sa palapas sa Diyos sa buhay! Now, you know how to handle the presence of God. Amen. Wala kayong mabasa. At binato ng plato, ibinato ng asawa ni Obed-Edom, binato si Obed-Edom ng asawa niya ng plato. Nakailag lang. Wala kayong mabasa. Sinagot-sagot ng mga anak ni Obed-Edom, si Obed-Edom. Wala kayong mabasa. Amen. Nagpasaway ang mga anak ni Obed-Edom. Wala kayong mabasa. Sinabihan ni Obed-Edom alas 7 ka umuwi ng alas 11. Wala kayong mabasa. Amen. Binulyawan ni Obed-Edom ang kanyang mga anak. Wala kayong mabasa. Amen. Why? Because sa sobrang lapit ni Obed-Edom sa presence ni Lord, alam niya kung paano mag-behave bilang ama. Amen. At naituro niya sa pamilya yon, kaya alam din ng pamilya niya paano mag-behave sa harapan ng presensya ng Diyos. Lalo na nandoon ang alin? Nandoon ang Ark of the Covenant. Amen. Diba? Tingin niyo sa akin, makinig kayo mabuti. Makinig kayo mabuti. Wala tayong Ark of the Covenant dito. Diba? Pero gusto mo sabihin sa inyo, wala man tayo nakikita, narito ang presensya. You better behave well. Pag-sabi sa katabi mo, umayos ka. Kaya binibigyan ko ng permiso. Pag nakita mong tutuka-tuka ang katabi mo, pinutin mo. Hanggang ngayon? Ba't tabihan mo lang ikalig mensahe? Hindi po dito yan. Amen. Nasa presence ka ni Lord. Amen. O gusto mo maging usa? Kaya yung mga tutulog, alala ko tuloy dati, natulog eh. Sabi ng pastor, sino gusto pumunta sa langit? Talagang sigawan ng mga tao, ah! Ako! Amen! Tulog eh. Gagawin. At sino naman ang gusto mo sa impyerno? Ayusin! Amen! Nag-isa ka! Nag-isa ka!
delikado tulog. Okay? Sigaw siya, amen eh. Sobrang, hindi ko na kung nanaginip, tumayo pa eh. Amen! Okay? Hindi kayo? Kapatid, handle the presence of God with care. He provided a dwelling place for God. Kapatid, tanong ko sa iyo ngayong umaga, bago ko ibigay number 4, tanong ko niya ngayong umaga, masaya ba si Lord sa bahay niya? Amen. Teka. Ang bilis siya sumagot. Dapat yung sagot na ito pinag-iisipan. Amen. Kapapatulan ng plato siya kanina eh. Andiyan kayo? Dapat ito na tanong, masaya ba si Lord sa bahay niya? Pinag-iisipan. Alam niyo itong tanong na to? Bago mo sagutin, tingnan mo muna lahat ng lapses mo bago ka sumagot. Dahil siguraduhin ko sa iyo, sa susunod na pagsagot mo, sasabihin mo na, hindi, oo, kundi, ready na ako, Lord. Andiyan kayo. Amen. Masaya ba si Lord sa bahay niyo? Pangalawang tanong, masaya ba si Lord sa buhay mo? Kasi yung unang bahay ni Lord, ikaw. Pangalawa yung physical na bahay mo. Sino sa inyo may galit? Sino sa inyo may tampo sa kapamilya mo? Okay? Sino may tampo sa kapamilya mo? Kapatid, pag merong ganyan, hindi titira ang presensya ng Diyos. Pwedeng i-welcome mo siya, pero abinada ang dating mo. 20 years siya nandyan lang, hindi gumagalaw. Pero kung Obed-Edom ka, nandyan siya. Actively moving. Every need, minimit, sinasagot. Ano gusto mo? Huwag na sa gate. Huwag lang sa door. Before the ark, minister to God. Andiyan kayo? Si Lord, pag nakita ang heart mo na tama at gusto mo siya, mas gusto ka niya. And He will going to reward you for what you've done for Him. Andiyan kayo? Verse number 4. They were assigned by the king to be in charge of the treasures of the temple. Wow! Sabi sa katabi mo, wow! Okay? Ano sabi niya sa Bible? 2 Chronicles 25:24. And he took all the gold and the silver and all the vessels that were found in the house of God with Obed-Edom. Alam niyo mo, foreigner, pero pinagkatiwalaan ng king. Bakit? Dahil magaling, ang dami yung mas magaling kay Obed-Edom. Pero nakita ni David, ang alin? Nakita ng king, ang alin? Ng kanyang super dedication sa Lord. Kapatid, tingin ka sa akin, kapatid. Alam mo, gusto mo pagkatiwalaan ka ng tao? Unahin mo muna at siguraduhin mapagkatiwalaan ka ng Diyos. Yes. Tingin sa akin. If God cannot trust you, man cannot trust you also. But if you are faithful and God can trust you in small things, even in great things, huwag ka na magtaka kung bakit sa dami-dami ng empleyado sa'yo nagtitiwala, boss mo. Bakit? Gusto niya lang? Hindi. Hininpo siya ng Diyos para magtiwala sa'yo kasi may nakikita siya kakaiba sa'yo. Amen? Ano pa na sabi? And he took all the gold and the silver and all the vessels that were found in the house of God with Obed-Edom and the treasures of the king's house. Lahat ng treasure sa temple, lahat ng treasure sa king's house. At anong sinabi? The hostages also, pati bihag, binigay and returned to Samaria. Sino nagbantay? Sino nag-iingat ng treasure? Obed-Edom. And his children. Amen. Sa ano pa na sabi? And he took all the gold and the silver and all the vessels that were found in the house of God with Obed-Edom and the treasures of the king's house. Lahat ng treasure sa temple, lahat ng treasure sa king's house. At anong sinabi? The hostages also, pati bihag, binigay and returned to Samaria. Sino nagbantay? Sino nag-iingat ng treasure? Obed-Edom. And his children.
Kapatid, tingin sa akin. Kung kaya mong, marunong ka mag-handle ng presence, kaya mong i-provide sa bahay mo, sa buhay mo, ang presensya ng Diyos. At kung mag-worship ka, pag ganon, anong kasunod? Blessings. Kanino ba ng Diyos ipagkatiwala ang kanyang mga kayamanan? Doon sa hindi faithful o sa faithful? Doon na nakatira lang sa gate o doon sa nakatira sa presence? What comes next? Tingin-tingin sa akin. Hindi pwedeng diretso kagad pera. Hindi kayo diretso kagad kayamanan. Bago marating ang kayamanan, kailangan mo na marunong ka mag-handle ng presence ng Lord. Wala dapat galit, wala dapat puot, wala dapat kung ano mga basura sa buhay natin. Pangalawa, kaya mo mag-provide ng tirahan para sa Kanya. Pangatlo, kung mag-worship ka naman ay talaga namang hindi lang yung pwede na. Pwede na yan, pastor. Pwede na yan. Hindi. Dapat excelente. At anong pangapat? Blessings. Na-secure ni Obed-Edom ang blessings. Kapatid, umaga ho. Kumusta kayo? Meron ka bang kinakaharap na matindi sa buhay mo? Ito, pagpunta mo ngayong umaga, hindi to coincidence. Pagkasabi sa katabi mo, hindi to chamba. Hindi ko siya Talagang dinala ka ni Lord ito. Lord. Okay? Bakit? Para marinig mo, anumang kabigat ang pinagdadaanan mo. Wala kaming sagot dito sa church, pero alam ko yung Diyos ng church na to may sagot sa problema mo. Hallelujah! May sagot siya! Pastor, paano yun? Dito kami para manalangin. Next Sunday, securing the blessings for the next generation. Itong mga bata, lagi yung tandaan. Lahat ng mga parents magsabi ng amen. Amen. Kayo ang maghahanda ng kanilang pagpapala. Pag hindi mo na-prepare ng maayos ang blessing ng iyong mga anak, yan din ang gagawin nila sa kanilang mga apo. At ang iyong pamilya tatawagin irresponsible at wala talaga. Papasin niyo yung mga iba? Ba't ganyan yung bata na yan? Tingin kayo sa akin. Shh, tingin. Ba't napakabarumalo yung bata na yan? Turuan mo na tama, ayaw talaga sumunod. Madali lang yan. Gusto malaman? I-trace nyo yung pamilya niya. Tingnan mo yung tatay niya. Ba't ganyan tatay niya? Tingnan mo lolo niya. Ba't ganyan lolo niya? Tingnan mo lolo, tatay ng lolo niya. I-trace mo na, i-trace. Malaman mo. Kaya very important next Sunday, if you want to secure, lahat ng parents, magsabi ng amen? Amen. Let's secure the blessings of our next generation. Amen. Pag na-secure natin yung blessing ng next generation, pwede ka na magsabi, Lord, you can take me now if you want. Pero kung hindi pa naman, magkatrabaho pa rin ako. Pero one thing, I'm sure, secured na ang blessing ng aking next generation. Oh, boss, wala naman tayo may pamana na matitinding mga kayamanan, di ba? Pero mayroon tayo si Telaro magagawa. I-secure natin ang blessings ng next generation. Amen. Amen. Okay? Amen. Ano lang muna yan? Preview lang muna sa next Sunday. But today, I really praise the Lord. Binigyan tayo. Alam mo, Brother Ramil, tinignan ko, sino ba itong Obed-Edom na to? Minsan hindi mo papansin, no? Grabe. Kaya ano nangyari nung walang gustong tumanggap? Eh kahit naman ako kitang-kita ng dalawang mata ko, hinawakan ni Uza yung Ark of the Covenant, patay siya agad. Ito pa matindi. Libita yun. Di ba maglibita? Pwede makalapit sa Ark, ba't ito namatay? Kasi mula ko, walang gustong tumanggap Pero sa atin, hindi natin kinakatakutan ng presensya ng Diyos. Amen. Maraming mga tao takot sa presensya ng Diyos. Ayoko dyan, baka masunog ako. Ayoko dyan, baka, di ba? Ayoko dyan. Baka matigil na yung kalokohan ko. Di mo ba alam yung kalokohan mo yung papatay sa iyo? Amen. At sa presensya ng Diyos, matatapos lahat ng kalokohan. Amen. Andiyan kayo. Amen. Mali ba tayo tumayo lahat?